We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saves. Christ
Happy God first morning po, Pastor. Pastor, nakamute po kaya. Wala pong sound. Walang sound. Pastor Ferds, wala pong sounds. Wala pong madinig. Pastor, nakamute ka po, Pastor. Mic test. Ayan po. Opo, narinig na po pero meron pong echo. Baka po pwedeng pa-mute po yung isang device. Salamat po. Okay, tayo po ay manalangin. Napakabuti niyo po, O Diyos, sa aming mga buhay na kung saan binigyan po kami ng kalakasan, ginising po kami ngayong umaga. Nawa ay maging blessing po sa unang-una sa lahat ang araw ng Sabat na ito sa magitan ng pakikisama ng Santong Espiritu. At ngayong umaga ay makasama po namin siya sa pagsasamba na sa maging karapat dapat po ito sa inyong harapan. Ang pagpapatnubay niyo nawa ang aming maranasan habang kami ay magbibigay ng kaluwalhatian sa inyong dakilang pangalan. Ito ang aming hiling sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Happy God Amen. first morning po, mga kapatid. Happy God first morning po. Happy Sabat. Bigas first morning po. Happy Sabbath po. Napakabuti ng ating Panginoon na muli po ay binigyan niya tayo ng kapahingahan. No? Kapahingang pisikal, higit sa lahat ay spiritual na makakapiling po natin siya ngayon buong araw. At makakapiling natin ang ating mga mahal na mga kapatid. Kaya happy Sabbath po sa inyong lahat. Ngayon pong umagang ito, ang atin pong programa sa God First Morning. Pag after me ay may Bible reading po tayo na ipagkakalob ng ating kapatid na si Moses Canlas, na ito ay babasahin niya ang chapter 4 ng aklat ng Esther. Then mayroon pong reflection 1 and 2, ang inyo pong lingkod sa 1, and after that ay si Pastor Ben Santiago, and prayer ni kapatid na Moises Canlas, then SDA Church History, at ang atin pong morning devotional na Jesus Wins na babasahin ng ating kapatid na Harabano. At pagkatapos noon ay magpe-pray po siya. Then God First video. At pagkatapos mo noon sa 5 o'clock ay ang patuloy na pagbasa ng Councils on Stewardship na may title na Liberality Rewarded, na pangungunahan po tayo ng ating CLPM Treasurer, Sir Joel Manlungat. Then silent prayer and acts of prayer na ang adoration and confession ay ang inyo pong lingkod. Then ang Thanksgiving and Supplication ay si Pastor Ben Santiago. Headquarters Project Video. Then Self-Mission Vision Statement.
Then, closing song and closing prayer by Sir Joel Manlungat. Ito po yung ating programa ngayong gabi, ngayong umaga. Nawa ang Panginoong Diyos, ang kanyang presensya ay maranasan po ng bawat isa sa atin samantalang tayo magkapatuloy sa ating programa. Brother Moises Canlas, andyan na po ba kayo? Shifter. Kung wala pa po siya, pwede pong pakibasa na lang po ulit. Sige po mga kapatid, tayo po ay babasa sa aklat po ng Esther chapter 4. Pinakiusapan, ayan, antay lang po natin. Pinakiusapan, pwedeng 2001 version, brother Melvin. Ayan, thank you. Mas kasi yung pangalan eh. Thank you po. Pinakiusapan ni Mordecai si Esther na mamagitan sa chapter 4. Nang malaman ni Mordecai ang lahat ng ginawa ni Haman, pinunit ni Mordecai ang kanyang suot at nagsuot ng damit sako at may mga abo sa ulo. At lumabas siya sa gitna ng bayan at tumangis ng malakas na may mapait na pagsigaw. Siya'y umakyat sa pasukan ng pintuan ng hari sapagkat walang makakapasok sa loob ng pintuan ng hari na nakasuot ng damit sako. Sa bawat lalawigan, sa tuwing darating ang utos at batas ng hari ay nagkaroon ng malaking pagluluksa sa mga Hudyo na may pag-aayuno, hiyakan at tagpuyan. At karamihan sa kanila ay nahihigang may suot damit sako at may mga abo sa ulo. Nang dumating ang mga babaeng alalay ni Esther at ang kanyang mga eunuko at ibalita iyon sa kanya, ang reyna ay lubhang nabahala. Siya ay nagpadala ng bihisan upang isuot ni Mordecai upang hubarin niya ang kanyang damit sako, ngunit ayaw niyang tanggapin ang mga ito. Nang magkaagayoy, ipinatawag ni Esther si Hatak na isa sa mga eunuko ng hari na itinalaga ng mga alaga sa kanya at inutusan niyang pumunta kay Mordecai upang malaman kung ano iyon at kung bakit gayon. Sa gayoy lumabas si Hatak patungo kay Mordecai. Sandali po meron pong hindi nakamute. Okay po. Sa gayoy lumabas si Hatak patungo kay Mordecai sa liwasang bayan na nasa harapan ng pintuan ng hari. Isinalaysay sa kanya ni Mordecai ang lahat na nangyari sa kanya at ang halaga ng salaping ipinangako ni Haman na ibabayad sa mga kabangyaman ng hari para sa pagpatay sa mga Hudyo. Binigyan din siya ni Mordecai ng sipi ng utos na ipinahayag sa Susa upang patayin sila upang ipakita ito kay Esther at ipaliwanag ito sa kanya. Ipinagbili niya sa kanya na siya'y pumunta sa hari upang makiusap at humiling sa kanya alang-alang sa kanyang bayan. At si Hatak ay pumunta at sinabi kay Esther ang mga sinabi ni Mordecai. Nang magkagayoy nagsalita si Esther kay Hatak at nagpasabi kay Mordecai. Lahat ng lingkod ng hari at ang bayan ng mga lalawigan ng hari ay nakakaalam na may isang kautusan na kung ang sino mang lalaki o babae ay pumunta sa hari sa pinakaloob na bulwagan na hindi ipinatatawag ay papatayin. Malibang paglawitan siya ng hari ng gintong setro, maaaring mabuhay ang taong iyon. Ako'y 30 araw nang hindi ipinatatawag ng hari. At sinabi nila kay Mordecai ang mga sinabi ni Esther. Nang magkagayoy ipinabalik sa kanila ni Mordecai ang sagot kay Esther. Huwag mong isipin na sa palasyo ng hari ay makakatakas ka na higit kaysa lahat ng ibang mga Hudyo. Sapagkat kung ikaw ay tatahimik sa panahong ito,
ang tulong at kaligtasan ay babangon para sa mga Hudyo mula sa ibang lugar. Ngunit ikaw at ang sambahayan ng iyong ninuno ay mapapahamak. At sinong nakakaalam na kung kaya ka nakarating, kung kaya ka nakarating sa kaharian ay dahil sa pagkakataong ganito. At sinabi ni Esther sa kanila na sagutin si Mordecai, ikaw ay humayo, tipunin mo ang lahat ng Hudyo na matatagpuan sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kumain o inuman sa loob ng 3 araw, gabi o araw. Ako at ang aking mga babaeng alalay ay mag-aayuno rin gaya ninyo. Pagkatapos ay pupunta ako sa hari, bagaman labag sa batas, at kung ako'y mamamatay, ay mamatay. Sa huli, sa gayoy umalis si Mordecai at ginawa ang ayon sa lahat na iniutos ni Esther sa kanya. Purihin ang Panginoon. Salamat sa kanya pong mga salita. Amen. 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 Okay po. Yung nakita ko po dito na sa story dito sa chapter 4 ay masumpungan po natin yung mga lessons na kung saan ay makikita po natin unang-una sa lahat ay ang purpose ni God. Bakit may nilalagay? Pansinin po natin kahapon po andiyan yung nagkaroon ng utos ng pagpatay. At ngayon ay walang solusyon doon kundi malilipol yung buong mga lahi ng mga Hudyo. Pero ang Diyos ay naglagay ng isang tao para ma-save. So, makikita po natin dito yung lesson na si Esther ay inilagay ng Diyos para ma-save yung buong Hudyo. So tayo din naman po sa iba't ibang pamamaraan, maaring nasa leadership tayo, sabi natin sa mission, iba't iba yung katungkulan natin sa church o di kaya sa ating tahanan, sa ating komunidad. At kung ano man po ang kinabibilangan nating mga grupo sa ating community o sa trabaho ay inilagay po tayo ng Panginoon kasi may purpose po tayo. Ang purpose po natin pinaka-primarily ay ipahayag ang walang hanggang ibanghelyo para magkaroon ng kaligtasan ang bawat tao na makikinig sa pagtawag ng ating Panginoon. So ayan po yung una, God purpose. At yung ikalawa pong nakita ko po dito ay yung pananampalataya. Pananampalataya na mas malaki kaysa sa takot. Kasi dito po, pinapakita po kasi dito na kapag pumunta sa king ay papatayin. Pero yung takot na yun ay gumawa ng pamamaraan siya sa tulong ng ating Panginoon na ihanda yung kanyang sarili. So merong self-preparation si Esther na ginawa. Maaari siguro sabi natin ay before we fight or bago natin gawin yung God's purpose sa ating buhay ay we need to prepare ourselves physically, especially mentally and spiritually. Ihanda natin ito kasi yung pakikibaka ay hindi sa atin kundi sa Panginoon. May mga bagay sa araw-araw sa buhay natin na pakikibaka na hindi natin kaya. Lagi tayong bumabagsak, sabi natin kaya natin ito, kaya natin mapanagumpayan, pero dumarating sa punto na bumabagsak tayo, hindi natin masolusyonan. Nang tanging solusyon na lamang ay ang ating Panginoon, yung kanyang tulong. And finally, yung nakita ko po dito, bagaman marami pa po, baka mamaya ay na si Pastor Ben, maubusan na. Finally po, yung pangatlo po nakita ko dito yung gawain ni Esther as tagapamagitan. Without, kung wala siya, ay walang kaligtasan sa Israel.
So dito po nakikita ko yung gawain ng ating Panginoon, ano? Na bagaman siya ay Diyos, nagpakumbaba siya, ang kanyang throne ay gold, naging sabsaban, naging cross, yung putong niya, yung crown niya ay naging thorn, naging tinik yung kanyang putong, alang-alang sa atin. So, at dahil doon, pagkatapos na ginawa niya yun, iniwan niya yung kanyang throne ay namatay dito sa sanlibutan para magkaroon tayo ng kaligtasan. At ngayon, simula nang umakyat siya doon, hanggang sa ngayon, ang ating Panginoong Yesus ay patuloy na namamagitan. Na kung wala yung kanyang work na yon ng pamamagitan, mga kapatid, ay wala tayong kapatawaran. So, salamat sa ating Panginoong Jesus na hindi nagtapos ang kaniyang gawain doon sa cross ng Kalbaryo, kundi yung application nito sa araw-araw kapag nagkakamali tayo, pag nadadapa tayo, pag napalayo tayo sa Kanya, pag bumibitaw tayo ay nandidiyan siya na magitan sa Ama para magkaroon tayo ng kapatawaran sa harapan ng Ama, at higit sa lahat ay magiging karapat-dapat na muli tayo kasi sa harapan ng Diyos ay walang matuwid, wala kahit isa. Hindi tayo karapat-dapat. Pero through the blood of Jesus na nagiging application sa araw-araw sa pamamagitan niya sa Ama, ay nagiging karapat-dapat tayo. Maaring sabihin natin ay marami na tayong mali sa buhay natin. Hindi na tayo karapat-dapat magsimba. Hindi na tayo karapat-dapat na lumapit sa Panginoon. Pero dahil sa kanyang pagmamahal, sa kanyang gawain sa sanctuaryo sa langit, sa fundamental belief 25 kung hindi ako nagkamali, Jesus Ministry in Heavenly Sanctuary, ang kanyang gawain na kung saan ay nagpapatuloy, nagiging karapat-dapat tayo sa harapan ng ating Panginoon. Ayan lamang po, Brother Pastor Ben, inyo na po ang panahon. Yes po, good first morning po mga kapatid. Nabaga po nito talaga, napaganda po ng ating pong Bible reading po. Dito naman po ang nakita ko po. Alam naman po natin na ano po yung nangyari. Yung sabi ni Pastor Mislas ay nandoon yung banta na, hindi po banta, kundi ang decree ng pagpatay sa lahat ng mga Hudyo. Pero gayon pa man ay makikita natin ang malaking agony sa bayan ng Diyos, no? Nagkaroon ng matinding agony. At sa agony po na yan, meron po dalawang bagay akong nais ipagkalugin po sa inyo. Una po ay sa gitna po ng krisis, kagaya po ng ginawa ni Esther, inalam niya po yung problema. Sa madaling salita, galing po sa ating pong pamumuhay. Hindi po pwede po na action agad tayo without knowing what will happen. No, yan lagi po natin titignan, no, sa ating spiritual na pamumuhay. Ano ba yung nangyayari? Bakit ganito? Bakit pa lagi may failure? Yun ang lagi natin tinitignan. Hindi yung nagko-conclude agad. No? Yun ang ginawa ni Esther. Hindi siya nag-conclude kung ano yung nangyayari, kundi bagkos inalam niya bakit nagkaroon ng matinding agony, bakit sila nagsuot ng sako na nagbuhos ng abo sa kanilang ulo. Kasi pagka ganun ay parang mayroong malaking pagluluksa kung ating pong titignan. Kaya ngayon sa binasa, makikita rin natin na nagbigay ng damit, no, upang palitan yung kanilang suot. At ngayon din ay dumating sa kanya kay Esther, ano nga ba talaga yung problema at bakit nila o bakit sila nagkaroon ng matinding agony po doon. Kaya sa madaling salita ay talagang napaka-ganda po yun na any troubles na dumarating, we just need to know the reasons kung bakit nangyayari yung bagay na yun, no? Madalas po kasi sa atin sa church kung ano yung nakita natin, akala natin yun na, no? Kung sa mga kapatid nakita natin, akala natin yun na, pero meron palang reason, yun ang napakalaga, alamin natin yung reason. Then pangalawa, sa matinding agony na yun ay sinabi ni Esther na
magkaroon kayo ng isang panalangin, no? Sa madaling salita, sa bayan ng Diyos, kung may matinding problema ang dumating, hindi lang iilan yung kailangan gagawa, no? O yung pinaka-leader lang ang gagawa, kundi bagos sama-sama na po nagagawa at gayon din mananalangin sa Panginoon, no? Yun ang napaka ganda sa bayan ng Diyos. Hindi lang iilan, kundi bagos lahat ay kasangkot kung ano man ang dumarating na problema sa bayan ng Diyos. No? O yung pasanin, yung burden, hindi lang sa isang tao, kundi bagos ay lahat po ay kasama na babalikat ng suliranin po na yun. Yun po yung mga bagay na aking nakita na maaaring magamit natin din sa ating pong practical na buhay at ganyan bilang bayan ng Diyos. Tandaan niyo po mga kapatid, ang hangarin ng kaaway ay po ibagsak ang bayan ng Diyos. Doon po. Kaya po gagawa ng paraan yan upang po yung unity ay mawala. Pero ang unity ang siyang magiging dahilan din po upang ang bayan ng Diyos ay mag-survive hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Okay. May konting oras pa po tayo. May nais po bang magbigay ng kanilang reflection? Pastor, ano po? Po. Good first morning po sa ating lahat. Ako po si Brother Edgar. And sa chapter 4 po ng Esther, makikita po natin yung very famous na talata. Mamatay na ako mamatay. Basta papasok ako sa pintuan ng mahal na hari. Ayan, makikita po natin na for very desperate situation calls very desperate action. And ang isang maganda po dito ay may provision ng ating Panginoon para ligtas ang kanya pong bayan. Ayan, at nakita po natin na sa isang very peculiar situation ay inilagay ng Panginoon si Queen Esther para siyang maging type ni Jesus Christ kung paano ang ating Panginoon din ay naglaan ang kanyang sarili para iligtas ang kanyang bayan, ang kanyang mga anak. So si Esther in a way ay naging type ni Jesus Christ sa pagkakataon pang ito para mailigtas ang mga anak ni Israel na nasa labas ng Jerusalem. Nakita po natin, yung maalala po natin dun sa aklat po ng Nehemiah, 1 for every 10 na naiwan sa labas ng Jerusalem. So meron pa rin pong provision ng Panginoon sa kanyang mga anak sa mga naiwan dun sa labas ng Jerusalem. At itong aklat po ng Esther, alongside Nehemiah, Israel, and other minor prophets ay mga sabay-sabay na nangyayari while ongoing po yung restoration ng Israel. Itong part naman ng Esther ay siyang nangyayari kasabay sa lugar po ng Persia. Ayan. At makikita po natin na ang katugunan na natutunan po natin sa sitwasyon na ito ay yun nga pong panalangin at pagtitika o fasting. Nakita po natin na yung intercessory prayer and fasting ay napakahalaga. At nakita po ni Queen Esther na kailangan din ng suporta nga po ng lahat. Kung hanggat maaari ay i-gather lahat para siyang manalangin para sa kanya. At siya ay inihanda niya na yung kanyang sarili kahit hindi siya ipinapatawag ng hari at maaaring magsanhi ito sa kanya ng kamatayan ay inilaan niya para lamang maiparating sa hari yung plano na gagawin ni Haman laban sa buong bayan ng Israel.
Ayan mga kapatid. So ang akin pong tugon at para sa ating pong lahat, nakita po natin na ang tugon sa lahat ng mga krisis sa ating pong buhay ay ang pananalangin, no, sa ating Panginoon. At kung talagang malalim na at seryoso na ang sitwasyon, ay napakabuti rin po na magsasagawa po tayo ng fasting, mga kapatid. Yan po, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless po sa ating lahat. Amen. Amen. Pwede pa pong isa na reflection. Meron ba po? Kung wala na, ay proceed po tayo siguro. Wala din po sa group chat. Okay, proceed na po tayo sa prayer. Tayo po ay manalangin. Napakabuti niyo po, O Diyos, sa aming mga buhay. Maraming salamat sa buhay ni Esther, Panginoon, na nakakitaan po namin ng lesson kung paano po kayo nagliligtas mula noon hanggang ngayon. Na bagaman, Panginoon, ay kami ay patuloy na napapalayo sa inyo pagka minsan kayo ay gumagawa ng pamamaraan na iligtas kami, nadalhin kami sa inyong piling. Maraming salamat po na sa mga lessons na ito ay magbunga sa aming mga buhay ng pagtitiyaga, magbunga sa amin ng mga buhay ng patuloy na pananalangin, magbunga sa aming mga buhay ng buhay na umaasa lamang sa aming Panginoong Hesus, nagtitiwala hindi sa aming kalakasan kundi sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo. Nawa ito ang mga lessons na ito sa aming mga buhay ay makita, maging daluyan din po kami o maging instrumento ng kaligtasan sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoong Hesus. Nang sa gayon, Panginoon, sa aming buhay na ito ay tunay nga po na marami kaming mga kaibigan, mga kasalamuha, mga taong kakilala na mailapit sa inyong panan. Maraming salamat na ipaalalang patuloy ang mga lessons na ito ng Esther chapter 4 sa aming mga buhay. Ito'y aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon
pagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng Iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. 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 Andyan na po ba si kapatid na Rabano? Pakibasa na lang po uli, Brother Edmond siguro. Ako na po. Thank you, Sige, Mami sige Ned. po. Mami Net, baka nakamute po kayo. Sorry. June 20 ang kanyang pagpapasako. Si Jesus ay sumigaw ng malakas at nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay inihahabiling ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito ay nalagot ang kanyang hininga. Lucas 23:46. Matatagpuan natin ang tunay na kapayapaan kapag nagpapasakop tayo sa plano ng Diyos. Kahit na hindi natin lubos na nauunawaan ang kanyang kalooban para sa atin. Noong 30 taon ako, dumaan ako sa isang serye ng mga hindi kanais-nais na pangyayari na hindi ko nauunawaan at hindi ko na-control. May hirap na panahon iyon para sa akin. Sa panahong iyon, bumili ako ng isang keyring na may nakasulat na naging motto ko habang naglalakad ako sa may hirap na landas. Nakasulat dito, hindi ko alam ang master plan. Ngunit alam kong ang master ang nagplano nito at kasama ako sa plano. Nakita ko ang bawat isa sa aking mga magulang na nagpapasakop sa pangangalaga ng Diyos. Natapos makipaglaban sa kanser sa loob ng ilang taon at sa wakas ay humaharap sa katapusan ng kanilang mga buhay. Habang nagtitiwala sila sa pangangalaga ng Diyos sa buhay, ganun din ang kanilang ginawa sa kamatayan. Nang humarap si Jesus sa katapusan ng kanyang buhay,
inilaan niya ang kanyang espiritu sa mga kamay ng Diyos. Huminga ng kanyang huling hininga at ibinigay ang kanyang espiritu. Binabanggit kapwa ni na Jesus at ng mga manunulat ng Ebanghelyo ang lumang tipan kapag inilalarawan nila ang kanyang mga huling oras. Kapwa sa Mateo at Marcos, binanggit ni Jesus ang mga salita mula sa awit 22:1. Itinuro ni Lucas na binigkas din niya ang mga salita mula sa awit 31:5. Sa iyong kamay ay pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Idinagdag ni Lucas na nagkaroon ng kadiliman sa lupain mula tanghali hanggang 3:00 ng hapon na oras ng huling handog. Ang ilan ay naniniwala ng awit 31:5 ay inuulit sa panahon ng huling handog. Gayon, si Jesus mismo sa kanyang panalangin sa Ama ay inuulit ang mga salita ng awit na ito ng pagtitiwala. Merong isang banal na plano mula sa pundasyon ng mundo upang iligtas tayo. Si Jesus ang kordero ng Diyos ay isasakripisyo para sa ating mga kasalanan habang kanyang tinutupad ang plano ng pagtubos na inihula sa mga kasulatan. Nilalaan ni Jesus ang kanyang sarili sa mga kamay ng kanyang Ama. Ganap siyang sumuko sa kalooban ng Diyos tulad ng kanyang ipinapanalangin sa hardin ng Gethsemane. Huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sayo. Maging sa buhay o sa kamatayan, walang mas ligtas na lugar kaysa sa mga kamay ng Diyos. Sa paniniwala na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus, mayroon tayong pribilehiyo na mamuhay at o mamatay sa ganap na pagpapasakop sa kanyang plano at sa kanyang kalooban. Nawa ang ating mga salita ay sa iyong mga kamay ay inilalaan ko ang aking espiritu. Amen. Ang aking tugon, patuloy na manampalataya, patuloy na magpasakop sa anumang kalooban ng ating Diyos sapagkat ang ating Diyos ang siyang Diyos na naglalaan ng pinakamabuti para sa bawat isa sa atin. At kung ano man ang kanyang hindi man natin alam kung ano ang plano niya o kalooban niya para sa atin, hindi natin alam kung ano ang gagawin niya o ano ang mga panukala niya sa atin. Pero alam natin, katulad ng ating nabasa, alam natin na siya ang master planner at alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Kaya ipagkatiwala natin anumang bagay, anumang gagawin natin, anumang ikikilos natin, anuman ang ating mga sasalitain, o anuman ang ating gagawin, Diyos ang ating master planner. Yan po. Amen. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan naming Diyos, banal at takila, ikaw ang aming master planner. Kaya Panginoon, kami ay nagtitiwala na ang lahat ng bagay na nangyayari sa amin ay iyong kalooban. Lahat po ng aming mga ginagawa, lahat po ng aming mga naman po ang aming mga nais at mga panukala sa buhay, amin po ito pinagkakatiwala sa inyo. Nangyari lamang po, Ama, na patuloy mo kaming bigyan ng kami po ay patuloy na bigyan ng pagsunod na walang pag-aalinlangan pagkat pinapakilala mo na ikaw ang Diyos na siyang may hawak ng lahat-lahat sa amin.
Ikaw ang aming master planner. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy na ibugin kami ang aming mga relasyon sa inyo. Patuloy ka po namin makilala, Panginoon. Hanggang sa mga araw na darating, mga araw na mapanganib, alam namin, Panginoon, na ikaw ang siyang may hawak sa amin. Hindi po kami magkukulang, pagkat ikaw ang may pangako. Ang lahat ay amin po makakamtan. Pagtiwala lamang po kami sa inyo, sapagkat ang lahat ng mabuti ay inyong ipagkakaloob sa amin. Pinabalik po namin ng papuri alang-alang sa dakilang pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. 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 Ang Lingwahe ng Pag-ibig, April 12. Offertory Reading Devotional. Kapag ang mga lakad ng tao sa Panginoon ay kasiya-siya, kanyang pinagkakasundo maging ang mga kaaway niya. Kawikaan Kapitulo 16, versikulo 7. Ang pag-ibig ay pangsansinukob na wika. Hindi mahalaga kung saang kontinente ka naroroon o kung saan kang bansa paroroon, ang pag-ibig ay pangkaraniwang wika. Napakaraming wika sa buong mundo. Subalit ang pangkaraniwang wikang iyon ay nagbubuklod sa atin. Subalit ano itong pangkaraniwang wika ng pag-ibig? Ang Biblia ay nagbigay sa atin ng pahiwatig tungkol dito. Masusumpungan natin ito sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagbibigay sa atin kay Jesus, sinasalita ng Diyos ang wika ng pag-ibig. Hindi mo maiiwalay ang pagbibigay sa pag-ibig. Saan man at ang pag-ibig ay naroroon, ang pagbibigay ay naroon din. Inaabuso ng mga tao ang salitang pag-ibig kapag ang kanilang pagbibigay ay mayroong ibang motibo. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay niya sa atin si Jesus. Kapag inibig natin siya ay ibibigay din natin sa kanya ang ating puso at malinaw na ipakikita ang pag-ibig na iyon sa pamamagitan ng handog na ating dinadala sa kanya. Ang kanyang pag-ibig ay umaapaw at maaari lamang maipahayag sa iisang kaloob si Jesus. Tayo rin sa araw na ito at sa darating pang mga linggo ay tinatawagan na ipakita ang ating umaapaw na pag-ibig sa Diyos sa pagbibigay ng pinakamabuting mayroon tayo. Naway pagpalain tayo ng Diyos habang ating sinasalita ang wika ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagsasauli ng ikapo at handog. Panawagan. Tayo rin sa araw na ito at sa darating pang mga linggo ay tinatawagan na ipakita ang ating umaapaw na pag-ibig sa Diyos sa pagbibigay ng pinakamabuting mayroon tayo. Naway pagpalain tayo ng Diyos habang ating sinasalita ang wika ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagsasauli ng ikapo at handog. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. 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 Diyan na po si Sir Joel.
Wala pa po yata. Mayroon bang copy dyan, Brother Edmond? Ng Liberality Rewarded? Tsaka po Ganyan po, nag-start po kasi ako ng PC. Stewardship. Chapter 34. Okay, babasahin ko na po. English. Okay. Council on Stewardship. Council on Stewardship, chapter 39. Page 172 to 73. Liberality rewarded. So he, yung tinutukoy po dito ay si Elijah, arose and went to Serephat. And when he came to the gate of city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that me drink. And as she going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. In this poverty-stricken home, the famine pressed sore, and the pitifully meager fare and seemed about to fail. The coming of Elijah on the very day when the widow feared that she must give up the struggle to sustain life, tested to the utmost her faith in the power of the living God to provide for her necessities. But even in her dire extremity, she bore witness to her faith by a compliance with the request of the stranger who was asking her to share his last morsel with him. In response to Elijah's request for food and drink, the widow said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. Elijah said to her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son, for thus saith the Lord God of Israel. The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, unto the day of the Lord sendeth rain upon the earth. No greater test of faith than this could have been required. The widow had hitherto treated as strangers with kindness and liberality. Now, regardless of the suffering that might result to herself and child, and trusting in God of Israel to supply her every need, she met the supreme test of hospitality by doing according to the saying of Elijah. Wonderful was the hospitality shown to God's prophet by this Phoenician woman, and wonderfully were her faith and generosity rewarded. She and he and her house did eat many days, and the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which he spake by Elijah. The widow of Sarephat shared her morsel with Elijah, and in return her life and of her son were preserved. And to all who in time of trial once give sympathy and assistance to others more needy, God has promised great blessing. He has not changed. His power is no less than in the days of Elijah. So dito po makikita po natin po dito sa story na ito ay ang pagbibigay ng sagana
kapag tayo din ay nangangailangan ay mayroong reward, no? Dito sa babaeng ito ay huling pagkain nila para mamatayin na sila, sabi ng babae. Pero ang ginawa niya ay ibinigay niya pa rin, ibinahagi niya yung huling pagkain nila. At dahil doon ay binless sila. At yung panghuling meal nila ay naging many days, no? Maraming mga araw na sila ay binless. Hindi siya nagutom kasama ang kanyang buong sangbahayan. So makikita po natin dito ang pananampalataya na kung saan ay nagtitiwala sa Panginoon kahit na tayo ay nangangailangan pa, at kapag ginawa po natin yon sa tulong at biyaya niya ay ibibless niya po ang ating mga buhay. Ayan po yung liberality rewarded. Amen. 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 Mr. Pargs, Sige po. konting reflection lang din. Nalawang kantang habang nakikinig sa ating binasa. Yan mga kapatid ay tiyak na pangako ng Diyos. Pero hindi tayo nagkakaloob dahil doon kung hindi tinanggap na natin yung pangako ng pagpapala at gantimpala. Habang pinakikinggan ko ito mga kapatid ay yung aking reflection ay matuto tayong tumugon ng may pananampalataya kahit pa ang bayan ng Diyos ay nadaan sa krisis. Opo mga kapatid, nabubuhay tayo sa huling panahon. Maraming krisis tayong pagdadaanan. Maaaring krisis ng ekonomiya, at alam naman natin mga kapatid ng ating panahon ngayon ay hindi siya stable mga kapatid. Babago-bago ang ating panahon. May panahon ng kasaganaan at mayroong panahon ng kahirapan. Ngunit sa bawat panahon na iyan, nasusubok tayo kung paano tayong natugon sa ating pananampalataya sa Diyos. Kagaya ito ng babae, talagang nasa panahon siya ng kahirapan at krisis. But despite of that, mga kapatid, natuto siyang tumugon kahit na may kahirapan mga kapatid o kahit na merong matinding kahirapan ito. We are living in the last days. In Matthew chapter 24, we will see mga kapatid yung maraming krisis. Ang bayan ng Diyos ay matuto siyang tumugon na kahit na anong pinagdadaanan niya, matuto siyang maging matapat sa Panginoon, sa kanyang commitment sa Panginoon, kahit na anuman yung kanyang kinakaharap mga kapatid. Kaya tayo, anuman yung mga kapatid, ang ating pananampalataya nasusubok mga kapatid sa mga panahon na sa mga panahon ng krisis, kung paano tayo tutugon pa rin sa ating mahal na Panginoon. Yun lang ating reflection dito, Pastor. Pagpalay tayo ng Panginoon. Happy Sabbath po. Thank you po, Pastor. Amen. Amen. Praise the Lord po. So, kung wala na po, ay tayo. Mr. Kurds, Sige po. God first morning po sa ating lahat. Kapatid, isang mapagpalang araw ng Sabat po sa atin. Gusto ko lamang pong magbigay ng konting reflection sa bahagi po ng ating pong nireflect ngayong umaga. Kung titingnan po natin sa buhay ng Palo, sabi po sa Bible commentary, ang bahagi ng pagbibigay ng balong ito ay hindi lamang po siya tumugon sa panahon ng pangangailangan ng propeta, kundi siya po pala ang kanyang liberality mga kapatid ay nadalisay sa panahon ng sagana at sa panahon ng kagipitan. Kaya ang kanyang puso mga kapatid ng panahon na nagkaroon ng tagutom ay nadalisay hindi lamang sa pagkakataon yun, sa pagiging mapagbigay, kundi ang kanyang puso ay inihanda na doon sa mga naunang bahagi ng kanyang buhay, paglilingkod.
Kaya ang pagiging pusong mapagtalaga po mga kapatid at mapagbigay ay hindi lamang po tumutugon doon sa panahon na siya ay mahirap, kundi ito pala ay ine-exercise ng matagal ng panahon. Lifestyle po talaga mga kapatid ang pagiging liberality. Kaya nung nagkaroon ng tagutom, mas lalong nasubok ang pananampalataya ng balong ito. Kaya siya ay nakatugon doon sa pangangailangan ng propeta. Kaya makikita natin sa bahaging ito ng aral mga kapatid, nakita naman natin yung bunga ng kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, ito ay naglalarawan sa atin na isang malinaw na direksyon sa ating buhay pananampalataya, ang pagiging mapagbigay at tumutugon doon sa naisin ng Panginoon ay hindi lamang doon sa panahon ng kagipitan, hindi lamang doon sa panahon ng kaginhawahan, kundi ito ay lifestyle ng buhay. Kapag po pala ang puso ng isang taong dinalisay ng Panginoon, ito po pala ay bahagi ng paghahanda o buhay ng paghahanda sa isang gipit na panahon. Ibig sabihin, isang magandang bagay dito mga kapatid na ipinapakita na makatatayong matibay sa pananampalataya ang isang taong ang buhay, ang kanyang puso ay inuuna ang Diyos. Kaya makikita natin kapag dumating ang matinding dagok, pagsubok ng buhay, kung papaanong siya'y handang magkaloob sa panahon ng kaginhawahan, mas lalong magkakaloob siya sa panahon ng kagipitan. Kaya nakita po natin kung papaanong minomold yung puso ng babaeng balong ito. Kaya sa buhay natin, isang magandang bagay na yung buhay natin mga kapatid ay naihanda na bago pa man dumating ang matinding krisis. Kaya sa panahon na dumating ang matinding krisis mga kapatid, hindi na natin maririnig sa puso ng isang taong sinubok na ng Panginoon na magkaloob yung bahaging yon, sapagkat sa kanyang buhay magaan ng tumugon. Dahil doon pa man sa una ng kaginhawahan ay dinadalisay na ng Espiritu yung kanyang puso. Kaya pagdating doon sa kagipitan mga kapatid, mas lalo pang naging masaya na siya'y nagbigay at nagkaloob para sa Panginoon, sapagkat ang kanyang puso mga kapatid ay dinalisay na, naging buhay niya na ang pagiging mapagbigay. Kaya sa buhay natin, ito po isang malaking paglalarawan mga kapatid ng ating ginagawang ito na ini-exercise natin yung ating mga puso. Na pagdating ng panahon mga kapatid, ang sabi ni Ellen G. White, haharap tayo sa isang mabigat at matinding kabagabagan. Pero papaano tayo maihanda mga kapatid sa tagpong yon? Hindi sa patagpong yon tayo na ihanda, kundi tayo ay inihanda na sa ating mga karanasan araw-araw. Para nang sa ganun, pag dumating yung matinding hamon ng ating buhay, pananampalataya, tayo ay makakatugon kapag sa panahon na tayo ay tinawagan na at patuloy na tinatawagan na ng ating Panginoon. Kaya ang ating puso, hindi lamang magiging liberality mga kapatid, sa panahon na tayo maginawa, mas lalo tayong magiging liberality sa panahon ng kagipitan mga kapatid. At doon, mas lalong ipapakita ng Panginoon ang bunga ng ating pananampalataya. So ito lamang po ang aking pong maibabahagi at patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon. Amen. 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 Salamat po. Amen. 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 Ako na po tayo sa silent prayer and acts of prayer, adoration and confession. Ako, then thanksgiving and supplication, Pastor Ben Santiago. Ano ba yun?
napakabuti niyo po sa aming mga buhay, Panginoong Diyos, na sa araw na ito, binigyan niyo po kami ng araw ng kapahingahan upang makasama kayo, para makasama ang aming mga kapatid. Binigyan kami ng buhay at kalakasan upang kayo sambahin at lumago sa biyaya at pananampalataya. Kaya nga po itinataas po namin ang inyong pangalan. Dinadakila po namin sa mga oras na ito na dapat kayong tumanggap ng papurit pa salamat dahil sa inyong dakilang pangalan, sa inyong mga kagilagilalas na gawa sa aming mga buhay sa buong sanlinggo, sa mga blessing, sa mga kalusugan, sa mga pag-iingat, sa mga karanasan namin na kami lumago sa tulong at biyaya po ninyo. Kaya dinadakila po namin kayo, O Diyos. At kaakibat po nito, Panginoong Diyos, inilalapit po namin ang aming mga sariling makasalanan. Maaari po ba na pakalinisin kami, hugasan kami, Panginoon, ng inyong dugo, nang sa gayon, Panginoong Diyos, ang mga mali, ang mga kulang, ang mga kasalanan na mapupula, ang mga kasalanan na may itim, ang pusong maitim namin na hindi malinis ay maging malinis sa inyong harapan at maging tunay na blessing ang araw na ito na kasama kayo. Maraming salamat sapagkat ngayong umaga ay pinatawad niyo po at nilinis niyo po ang bawat isa sa amin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pigilan Diyos ang tahan sa kalangitan. Lubos ang aming pasasalamat sa umaga po nito. Ang pagkakataon na muli na kami ay lumapit sa iyong panan. Sa umaga po rito, Ama, ating po nilalapit po sa inyo. Si Pastor Works Mislas po, Ama, napatuloy po kayong kikilos po, Ama, sa kanyang sambayanan po, Ama, sa kanyang paglilingkod, paglilingtin sa mga bagay po, Ama, sa kanyang pinagdaraanan, naroon at kasama po kayo. Nagitumaan ay kanyang kalusugan sa kanyang espiritu na bumuhay at sa mga bagay na ginagawa. Maaari po ba, Ama, na lahat kayo naroon at kayo isa sa kanya kasama ng kanyang buong sambayanan. Ngayon din po, Ama, ang ilingkod po, Ama, na si Brother Edmund Sabios. Kayo rin, ipatuloy niyang makakasama sa kanyang lakbayang espiritual at hindi lakbayan dito sa ibabaw po na ito. Sa kanyang araw-araw pong buhay, nakasalang kanyang sambayanan, iingatan niyo po sila, sasamahan niyo po sila, at ang iyong mayamang panguna ang sa inyong ipagkakaloob. Hindi po, Ama, sa aking pong sambayanan, paranasan ko rin po, Ama, ang iyong mayamang pag-iingat. Maranasan ko rin ang iyong mayamang pagtuturo. Maranasan din ng pong sambayanan ko na kayo ay sa kumakalinga sa bawat isa po sa amin. Kaya akin din po nilalapit po sa inyo. Si Nets po, Ama, Net Lazaro, sa kanyang kasiglahan po, Ama, sa kanyang paglilingkod. Patuloy po, Ama, ang kalusugan o kanyang maranasan upang ang mga bagay na inyong patuloy na pinapagawa po sa kanya ay magawa niyo po, Ama, ang lahat po na ito na merong kalakasan, kalusugan at gayon din mayroong katapatan at ang lahat ay magagawa niya ayon po sa inyong plano pagkat kayo ang siya lang na po sa kanya. Sumagay po din, Ama, akin po nilalapit ang aking po daily spiritual empowerment po, Ama, ang God First Morning at Mission and Evening. Matuloy po, Ama, sa umaga, ang bawal sa po sa amin ay inyo po gigisingin upang kayo naman po, Ama, maalasa po namin ang unang pagkain, ang pagkain espiritual. Kasi ang amin po magiging kalakasan sa buong maghapon na aming makapwa. At gayon din po, Ama, sa gabi po, Ama, ay kami man ibabalik na kung paano sa umaga kami ay inyong ginising sa inyong mga salita. Gayon din po, Ama, kami inyong bubusugin sa inyong mga salita at mga gawa sa pagsapit po ng gabi. At kami ay kung kami matutulog. Gayon din po, Ama, patuloy po namin nilalapit po sa inyo ang
CLPM Headquarters Project po, Ama, na every family uplifter po, Ama. Patuloy din po, Ama, na umilos po kayo sa bawat puso ng inyong bayan upang kayo po man ay maging bahagi po, Ama, ng project po na ito. Pagkatalan ko po, Ama, hindi lamang po iilan ang tinawagan niyo upang pumasan ng pasanin po na ito, kundi bagkos ang inyong buong bayan ay hangad niyo na magkaroon ng pagkakaisa, lalong-lalo po sa gawain at gayon din sa pagkatayo ng kanyang kwarta. Kaya po, Ama, patuloy ko po nilalapit ang every family na magkaroon ng commitment po sila sa Celebrant Project Headquarters po na ito. Gayon din po, Ama, ang nalalapit po na training ng Disaster Church Training Program this coming July 17 to 19 na ito po ay may daos po, Ama, na mayroong pakinabang at gayon din ang katagumpayan. Nalalapit din po na, Ama, ang Bulawing Church at ang KWW Evangelism at ang Medical Mission this coming June 28 to July 4 na ito ay maisagawa po, Ama, upang kayo paman po ang mga nakikinabang po na ito ay makita po nila ang iyong kabutihan at hindi po, Ama, sila po ay mapaglingkuran po namin at mahatid ang mabuting balita po sa kanila. So, umaga rin po dito, Ama, akin po din nilalapit po sa inyo na mayroong mga kahilingan sa kalusugan, humihingi ng kagalingan at spiritual strength po, Ama. Kagaya po ni Elijah Manalas po, Ama, napakatuloy po kayo na hahaplos po sa Kanya upang maranasan niya ang kagalingan mula po sa Kanyang pinagdaraan. Kaya din si Laurel Chica, Pastor Letran, Jerry De La Cruz, Wilfredo Tipumuseno, Marcos Espirito, Aida Santos, Daniel Salvador, Crisanta Valdez, Ren Lanusa, Aurea Galang, Edgardo Gonzalez, Ernesto Mercado Jr., Marisa Caleja, Bebe Celestia Pilatos, Danica Nazar, Melissa Indactivo Garcia, Dory Domingo, Marjon Paule, Emerson Parcon, Estrella Tradio, Charlie Manukay, Lita Lelis, John Lenz. Ito po mga pangalan po, Ama, ng inyong mga anak na patuloy po namin nilalapit po sa inyo na mayroong mga pinagdaraanan po, Ama, magito man ay kalusugan ay patuloy po, Ama, na kayo ay kikilos po sa kanila upang ang mainam na kalusugan ay kanilang maranasan buhat po sa inyong mga kamay. Ngayon din ang mabilisang kagalingan, minsan naman ang mihiling na kagalingan buhat po sa inyo, ang kanilang medications na ginagawa po, Ama, gumawa po kayo doon ng kapangyarihan upang ang madali ang kagalingan ay masumpong po nila. Kung ito man ay sa kanilang spiritual na kalakasan po, Ama, patuloy namin na hinihiling ng Santo Espiritu ay naroon kasama po nila, na lagi pong tatapik po sa kanila, lagi pong magtuturo po sa kanila, at lagi po na magagabay po sa kanila upang ang spiritual strength ay kanilang maranasan buha po sa inyo. Ngayon din po, Ama, hindi lamang po sila, kundi bagkos ang aming po mga leader. Lalo po sa CLPM po, Ama, na patuloy din na kayo ang mauna po sa kanila. Patuloy ang kanilang kalusugan at kalakasan ay nyo igagawa po sa kanila upang sa kanilang pangunguna po, Ama, magawa po nila ang lahat ng nais niyong pagpagawa sa kanila na mayroong kagalingan at karunungan po, Ama. Ngayon din po, Ama, sa mga programa po na dinadownload sa bawat local churches, district o sa bawat area po, Ama, naroon din po, Ama, na ang bayan ay bibigyan nyo ng karunungan upang ang mga programa po nito magawa po namin na mayroong kausayan, ma-implement po namin at maabot po namin ang mga beneficiaries po nito
at yun din ang bawat goal namin ay maabot po namin na merong taas na antas. Kaya din po Ama, katulad din po namin nilalapit ang mga program ng bawat local churches, lalo na po sa pagdidisipulo at yun din sa pagpapalaganap po ng inyong mabuting balita na ang bawat teritoryo po namin na bayan o mga barangay ay maabot po namin, matayuan po namin ng mga churches po Ama, upang gayon po Ama ay mailapit po sa kanila ang mabuting balita, mailapit din po sa kanila kayo at maihanda po sila sa muling pagdating. Gayon din po Ama, ang bayan po Ama, sa buong teritoryo ng CLPM po Ama, patuloy niyo po ipaunawa at patuloy niyo po ikintal sa kanilang puso't isipan ang pagiging missional po Ama, upang gayon po tuman ay mahayag na kayo at kayo ay makarating na po Ama, pagkat ang gawain sa CLPM ay tunay po na amin na nagawa ayon po sa inyong pinapagawa. Maraming po salamat po Ama sa pagkakataon muli na ito na kami ay tumulong humiling sa iyong dakilang pangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen po. Amen. Mga mabilis na manlalakbay. June 20. Offertory Reading Devotional. Sumulat ang mayakdang si C.S. Lewis, ang ating Ama ay nagpapaginhawa sa atin sa paglalakbay na may ilang kaaya-ayang mga bahay panuluyan, ngunit hindi niya tayo hihikayatin na ipagkamali ang mga ito bilang tahanan. Maaari tayong labis na magtuon sa mga material na pagpapala na ibinibigay sa atin ng Diyos, kaya nakakalimutan natin kung kanino ang mga ito at para saan ang mga ito. Ang mga ari-arian na atin ay hindi talaga atin. Ang pera, bahay, pamumuhunan, damit, kagamitan sa sports, kasangkapan, dekorasyon, kasangkapan at maging ang mga talento ay ipinagkatiwala sa atin upang tangkilikin, oo, ngunit upang subukan din tayo, upang makita kung gagamitin natin ang mga ito para sa mga walang hanggang interes o makasariling layunin. Tayo ay tinawag, sinanay, binigyan ng mga mapagkukunan at binigyang kapangyarihan upang maging mga mabilis na manlalakbay. Mayroon tayong isang simple, ngunit napakahalagang misyon, upang tulungan ng mga tao na ituon ang kanilang mga mata kay Hesukristo. Sinusuportahan at pinupondohan ng Diyos ang misyon na ito sa pamamagitan ng mga talento at pag-aari na ipinagkatiwala niya sa atin. Kay laking pribilehyo. Gamitin natin ang mga mapagkukunan ng Diyos upang hikayatin ang mga tao na ituon ang kanilang mga mata kay Jesus. Sa paggawa nito, tayo rin ay bibigyang kapangyarihan na panatilihin ang ating mga mata sa Kanya. Ayon sa isinulat ni Helen Lemmel, ituon ang iyong mga mata kay Jesus. Tumingin ng lubos sa kanyang kahangahangang mukha at ang mga bagay sa lupa ay magiging lalabong kakaiba sa liwanag ng kanyang kaluwalhatian at biyaya. Panawagan. Panahon na ngayon upang ibalik ang ikapo ng Diyos at ibigay ang mga handog na pangako na hinihikayat tayong planuhin ng maaga at itabi bilang porsyento ng ating kita ngayong linggo o buwan. Hilingin natin ang Diyos na tulungan tayong mamuhay ng magaan at huwag magpabigat sa mga pagnanais para sa higit pang mga bagay sa mundo. Takbuhin natin ang takbuhin na inilagay sa ating harapan at alisin ang bawat bigat na maaaring magpabagal sa atin. Salamat sa iyong katapatan. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos. Amen. 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 Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos.
Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Province's mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang mission home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Amen. Amen. Vision statement. Make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel that will free angels' messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit. Central Province's mission, pursue mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. Our vision, every church a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I give to move forward in God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras damang patnubay, tiyak nakakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas.
sa Kanya ituon. Hikapot, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Mapurit luwalhati sa Kanya itaas. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po o Diyos sa mga awitin, sa mga reflections, sa iyong mga salita na nagbigay inspirasyon, kalakasan at paglagong espiritual sa amin ngayong umaga. Nawa Panginoong Diyos ay maging baon po namin ito sa aming mga buhay upang patuloy kaming lumago sa pananampalataya sa inyo. Ngayon pong umagang ito, ikinukumit po namin ang aming mga buhay, mga puso sa inyong mga kamay. Ang pakikisama po ninyo ang aming maranasan at maging sa amin ang araw ng Sabat, at maging blessing din po kami sa mga kapatid na aming mga kasalamuha sa araw na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Sa ngalan po ng buong pwersa ng Central Luzon Conference Provinces Mission, Central Luzon Provinces Mission, mga kapatid, kami po ay patuloy na nagpupugay sa inyo at nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagtatalaga sa Panginoon. Salamat Pastor Perd sa pagunguna. Salamat din Sir Melvin and Sir Edmond sa inyo pong patuloy na pagtatalaga sa ating media team. Salamat po sa lahat ng participants, mga kapatid. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon at tayo po'y mag-ingat sa ating pong paglalakbay samantalang tayo po'y tutungo sa ating mga sambahan upang maglingkod. Salamat po. God bless us all po, mga kapatid. Happy Sabbath everyone. Happy Sabbath. Okay na po yung camera para po makuha na ng picture. Happy Sabbath Bless you po. all. Open camera. Jairel. Happy Sabbath, Jairel. Kuya Donnie, kumusta? Happy Sabbath, Brother Tony. Happy Sabbath po. Sabat sa God bless inyo. po. So, Happy super Sabbath po, Pastor busy. Jerry. Busy. Sabbath po. Super busy. Kita-kits bukas online. Happy Sabbath po, mga kapatid. Brother God bless po. Melvin. Happy Sabbath po, Brother Jonathan. Edmond. Sabbath po. Sa po kayo. Brother Edmond. Brother Jonathan, happy Sabbath po. Brother JJ, happy Sabbath. Countdown na po tayo. Bye. Wait lang, wait. Baby, happy Sabbath po. Bakit pa sila? Madali ka naman, Jairel. Pinigilan tuloy si Jairel mag-countdown. Sige. Wait lang. Wait lang muna daw, Maaga pa Jairel. naman eh. Umiinit na.
Kumukuha pa ng picture si Mami Net eh. Mamaya na kaya. Sige, kuya. Okay na po. Magbibilang na si Kuya Jairel. Kuya Jairel, go. Tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye. Happy Sabbath po. Ingat po. Bye-bye po. Bye-bye. Yes.